Na kay even in the Bible, na mention na sa Bible sa Ecclesiastes 3, di ba? That there's a time for everything. Na isa ka portion dito na mention sa Bible that there's a time to mourn and a time to be happy, no? No? So, apil ng mga paghilak, usahay, pagsubo sa design sa itong kinabuhi ba, no? Na dili sa tang panahon jud ay na kaya lang magmalipayon. Na yung panahon na maghilak jud ta, magsubo jud ta. Pero kanila pulong sa Ginoo ba kay ayang ginadasig sa tua, rejoice in the Lord always. So magbasa tani ba, dali, kaya ba ni buhaton? Sige daw, kung kita yung nauna na ito ba, based on our personal experience. Kita ikaw ba, kung tanong ka sa Ginoo karon, makaya ba jud ba na magmalipayon jud ka kanunay? No? Dali lang kayo sulti ba na magmalipayon, be happy, be joyful. Pero kung naa na ka sa makahimtang na lisod ikatawa, lisod ingisi, lisod jud kayo, ipabilin na malipayon nimo kasing-kasing. Amen? Kay dili sa tang panahon jud naatay rason na magmalipayon. Munang karon butaga, gusto lang jud ta i-remind sa Ginoo ba kay kani magong pagkamalipayon, muna siyang gusto na taras si Lord ba na ma-develop sa tuwa. Kay dako na siyang tabang ba sa tuang pagpangalagad sa Ginoo. Kay kasagaran jud sa mga Kristohanon ba tungod kay wala nila na paningkamutan ba na magpabilin ang ilang kalipay sa Ginoo. Kasagaran, nawala dyan sa pagpangalagad sa Ginoo. Dagang mga pagsulay sa kinabuhi ba na niabot sa ilaha, na mo'y nimo hinungdan ba na nawala lang kagana, nawala lang kalipay, na eventually nawala sila sa Ginoo. Dili gusto si Lord ba na kita, sa ito papalagad sa iya, mawala ta sa iyahang pagpangalagad. Gusto ni Lord na magpabilin dyan ta sa iya, pirmi. Munang gusto niya pa hinumduman today ba na isa sa mga sekreto ba na magpabilin dyan ta diya sa Ginoo o sa pag-alagad sa iya. Kanang atong mahimong kinabuhi ba, makinabuhi na to, ang kinabuhi na malipayon. Amen? Pero kanila ang challenge jud kay dili jud lalim, dili dali na imong makinabuhi ba ang kinabuhi sa pagka malipayon. Kay daghan jud og panahon ba na kanang mga ginatugot sa Ginoo ba or mga moments sa kinabuhi ba na lisod kaayo smile, lisod kayo ingisi, lisod kayo ipakita ba tiroon na kalipay na sa Ginoo. But today, nagtuo ko ba na naadyo gusto ipainud mo Ginoo sa tuwa today kay gusto jud niya na magmalipayon jud ta. Unya isa sa akong nakit-an day sa nagbasa ko ani ba. Kani ginaingon niyang rejoice in the Lord. Okay? Diya ko na-struck, diya ko nag-meditate. Ikapilan ako ni madunggan, kinakanta ganin ni Day sa itong music team, no? Pero sila nagbasa ko ni ba, rejoice in the Lord. Na ay plasay nag-remind si Lord sa kuha ba, saan na lang na phrase jud na, rejoice in the Lord. Unsa day na klaseng kalipay ang dili mawala. Okay? Kay dagang mga butang ba na pwede ta malipay. Amen? Kasi may mga example ba sa mga butang na makalipay sa tuwa? Sige daw, may mga butang na makalipay sa tuwa. Example. Sino ba? Siya kuya siya, o di ba? Sana all siya jud imong kalipay, o di ba? Kuya kay. Siya na jud akong kalipay ya. Awa kuyaw. Kuyaw. Usa pa sa day? Cellphone, naay uban na kalipay niya cellphone. Oh, pag naay cellphone, dako na kay ngisi na niya. Oh, isa pa rin mga example sa kalipay be. Pagkaon, magtagpagkaon ang mata, wa na jud. Heart jud ang mata. Oh, pagkaon jud ang kalipay. Sa palain be? No? Dagang mga butang no na pwede na to source tong kalipay. Dagang mga butang ba na pwede makahatag sa to kalipay. Pero ang tinuod daw na kalipay ba na dili jud daw mawala kanang kalipay na naa sa Ginoo. Okay? Munang ang gi-reminder sa ko ba, simple na kay iyang gi-remind sa ko ba, rejoice in the Lord. Kay most people, we find our source of joy in so many things. Dagang taog kanang source, sabi siya sa source. Tinubdan. Rason sa tong kalipay. Naay uban, malipay silang trabaho, na diya ilang kalipay. Magtrabaho sila, smile jud siya pirmi, no? Naay uban ang kalipay niya nasa mga sports, no? Pag nagani dula gani, wa jud. Tinglipayan niya, ano? Napulosay sa mga possession, no? Tungod kay naa siya gwapo na balay, naisakyanan, ang cellphone, iPhone, social, So nadi ang kalipay, no? Daghan, most people around us, we have different sources of joy na usahay ba tungod kay mali na butang ato ang kalipay,
Munang pag mawala ng butanga sa tua, mausapod ang atong kalipay. No? Kay dili tanang butang sa libutan, magpabili nato sa hangtod. Munang kung atong kalipay nasa mga butang na temporary lang, munang tihalata atong kalipay temporary lang pod. Munang ang gusto ni Lord na tumasabtan today ba, ang klaseng kalipay na gusto niya na dapat nasa tuwa is si Kristohanon. Kanang kalipay na naa na butang diha sa Ginoo. Na malipay ka pag naadyo ka diha kay Lord. Every time you think about God, you are happy. Kinsa diri na pamakinumdum siya sa Ginoo kay malipay siya. Sige daw be. No, kasi malipay di pag maka-remember siya kay Lord, malipay jud siya. Ang pangutana lang, dili tanan makainumdum sa Ginoo. Ang kasagaran sa butang, ang ilang mga kalipay jud kinang sa makita nila no, kanang nasa lahing butang, wala sa Ginoo. Munang o sa ilang kalipay temporary lang pod. Muna nagbasa ko ani balik, ang gi-remind ni Paul sa tuwan kasing kalipay kay dili jud sa tanang panahon sa atong kinabuhi. Okay ta, natay rason na magmalipayon ba? Muna ang gidasig ni Paul sa tuwa para ma-keep or ma-preserve atong kalipay. Ang atong kalipay dapat asa man dapat nabutang. Dapat naa daw kay Lord. Rejoice in the Lord. Ibutang nimo imong kalipay diya sa Ginoo, dili sa ubang butang. Kay dili sa tanang panahon malipayon or okay itong kahimtang na naatay rason na magmalipayon ta. Una kung atong kalipay, ibutang ito sa mga butang na mawala lang, pwede mawala sa itong kinabuhi. So pag naay mas kahimtang sa kinabuhi na makapawala sa itong kalipay, wala jud ang kalipay sa tuwa. Pero pag na atong kalipay sa butang na dili jud mawala, mo na atong buhing Dios, di po nawala itong kalipay. Bisag unsa pa itong kahimtang, manindot madili. Tungod kay nabutang na to atong kalipay, diha mismo sa Ginoo, dili jud mawala atong kalipay. Amen. Namo na siya reminder sa kuha, rejoice in the Lord always. Ana pa di rejoice in the dictionary means to feel joy or great delight. But when we say rejoice in the Lord, it means that we feel joy when we put our joy in the Lord. Every time we think about God, na di ang kalipay. When we think of God always, na di ang kalipay. Nakana ang gusto ni Lord ba na i-remind sa tuwa because most of us, sa gingon, we put our joys in the wrong places. No? Sometimes we put our joy in we feel joy when we are in good situation. No? Mag-agad itong kalipay sa itong sitwasyon. Mag-agad itong kalipay sa tuang mga maabtan sa kinabuhi. Mag-agad itong kalipay sa mga butang na nasa tua. Possessions, sa kung wala niya nabutang sa kuha, dili makumpleto akong kalipay. Ano no? So natin mga ginabutang sa kalipay ba na dili siya permanente, mga higala. No? Say atong mga kalipay, pag nanin na higala, malipay jud ko. Pag wala ni siya, dili na po ko motivated, dili na po ko malipay. Ano gini no? So pag wala ni siya, wala jud ako inspiration. No? Pag wala ni siya, kay tao atong inspiration. Ano no? Usay pod pamilya na sila atong source of kalipay, pero dili sa tanang panahon na kani mga butanga, our circumstance, our possession, our achievements, even our friends and family, no? Bisag ana sila, dili sa tanang panahon sila ang makatan sa itong kalipay. Usahay sila ang hinungdan na dili ta malipayon. Tama ba, no? Because these things do not give us real joy, no? Though they can give us joy, pero dili sa tanang panahon, makatag sila kalipay sa tuwa. Kaya ang tinuod jud ay na makatag kalipay sa tuwa at all times is our Lord Jesus Christ. Mao nang ang pagdasig ni Paul, kung naa kay dapat ikalipay, maglipay ka diha jud sa Ginoo. Dili sa mga butang nimo, dili sa imong pamilya lang, sa mga higala nimo o sa unsang butang na gina-offer sa kalibutan. Our joy must be in the Lord. Amen? Nya si Paul, ang gwapo kay na example ba na kanago ang kalipay niya na jud sa Ginoo. Wala siyang kahimtang, wala sa possession niya, wala siyang na-achievement, but his joy is in the Lord. Kay kanidi ay Philippians, sa nagisulat ni Paul ang book of Philippians ba? Naa din siya sa pisohan ani. Okay? Kablo mo ana nasa nagisulat ni Paul ang kini mga books niya like Galatians, Ephesians, no kanang mga Galatians, Ephesians, mga tao mo na sila na nagpuyo sa usa ka lugar. Na diha nagtukod og simbahan si Paul, no, sa Galatia, no, Ephesus,
Unang tawag sa taga-Ephesus, Ephesians. Ano? Tawag sa mga Galatians. Na taga-Philippi, Philippians. Taga-Corinth, Corinthians. So kani mga libro nagisulat ni Paul na puno siya, pahimangno, reminders, pagdasig. Nasulat ni tanan ni Paul, naa siya sa prisuhan. Naa siya sa kayumtang ba na wala siya rason na magmalipayon siya. No? Okay? Kasi may malipay na naka sa prisuhan. Siya lang isa, actually na siya kauban, si Silas. Duha sila na kulong, tungod kay namuhat sila sa Ginoo. Sila sa lugar ba na wala jud kay makita na kalipay. Gidaw. Kasi sabi nakasulay, prisuhan na diri ay nalang dahil, confidential na siya, confidential. Pero di ba? Wala ko kasulay pagprisuhan. Salamat sa Ginoo, wala pa majuta na kulong. No? Pero makita ko sa mga TV, sa mga drama, dili jud tiaw, dili dali ang kinabuhi sa mga tao sa prisuhan. Ikaw na naa dito, kung kita'y wala usay, napa dito ang abinimog ang bully nasa gawas, napa dito sa prisuhan, napa dito mga bully dito, Unless lang naay mga uban na nag-testimony na siya nakauban sa prisuhan na mga Christian, nag-Bible study sila, good, no? Pero ang typical no say na madunggan pag prisuhan gani kay dili jud siya nindot na lugar. Kay first and foremost, wala jud ang kagawasan sa imuha. Di ba? Kay priso man ka, so di mo mabuhat o sa imong gusto, di ka makalaag, tuyok-tuyok lang jud ka diya sa imong prisuhan, na gani no? So, bisa pag naay pagkao, na kay mga kastorya dito, pero wala ang kagawasan ba, no? So, wala gyapon ang kalipay. Wala kay makita na kalipay ba sa lugar kung asa ka pag naka sa prisuhan. Nga si Paul, this time, habang nagasulat siya nila libro ba, naa siya sa prisuhan. Naa sa prisuhan ba na, naa siya sa lugar ba na, dili jud lisod kaayo magmalipayon. And yet, bisag na siya sa lugar na lisod kaayo magmalipayon, nakaya pa niya magsulat og libro para magdasig sa taga-Philippi sa Philippians 4:4, rejoice in the Lord always. Diba? Napa ni sa kalibro din sa 1 Thessalonians 5:16. Isulat po niya sa mga taga-Thessalonica, Thessalonians. Ala siya diya, rejoice always, be joyful always. Siya pa nagadasig sa tagagawas na magmalipayon. Nya siya, na siya sa kahimtang na lisod kaayo magmalipayon. Ug yun sa malipasulat ni Paul, no, asa ang kusog niya, na naa siya sa kahimtang ba lisod kayo magmalipayon, wala siya pamilya, na siya gala nito si Silas, pero utso, mapayaman sila pineriso, gani, no? So, paya sila, kumamaw naman kahimtang di brad, gani? So, walay kalipay sa lugar kung asa siya dapita ba. And yet, bisag na siya sa lugar na dili siya walay kalipay, pero nakaya pa niya madasig ang uban na magpabilin na malipayon. Ma-amaze ka ba kuyawan ni Paul, no? Kita daw ba, example, depressed kayo ta, guul kayo ta, discouraged kayo ta. Makaya ba nimo magdasig sa uban bisag discouraged kayo ka? Sige daw ba. No, kasi ganyan sa tuwa, because we are discouraged, we want to be encouraged. Diba? Kung luya kayo ka, waadyo ka dasiga, mangitag mo dasig sa imo ha. Kaya talag sa una dyan ng mga tao na bisag kabulok kang diskurahay siya, makadasig sa uban. Makaano ko kuyaw na ito, diskurahay ni siya, grabe problema, pero makadi-encourage mo sa uban. Talag sa una mga tao na anak, kay kasagang tao dyan, because of their situation, tungkol kay ilang sitwasyon ba, wala sila sa kalipay, lisod kayo ikalipay, lisod kayo na mulipay ka sa uban. Okay, tama na ginaingon sa uban ba, you cannot give what you don't have. So kung wala'y kalipay sa mong kasing-kasing, o saan mo paghataw kalipay sa uban? And that is the usual circumstance. Munang kasagaran dyan kahimtang sa kasagaran mga kasagaran sa tuwa. Lisod kaayo idasig, lisod ihatag og kalipay sa uban. Pag ikaw mismo, dili ka malipayon. Kasagaran sa mga tao, tungod kay di sa malipayon, mandamay na sila. No, hurt people. Miserable people would want other lives to be miserable as well. Munang ang kasagaran ng mga tao nag-guol, gusto niya damay-damay ni. Di pwede ako lang guol. Dili pwede. Munang mandamay siya guban. No, kay kasagaran ng tao, pag dili siya malipayon, dapat di po malipayon ng uban. Maglagot siya pag naay malipayon. Munang pamakita sa Facebook na, kuyawa, oy, munang i-bash, munang sige, mag-comment kay,
Ang kasagaran sa mga basher mo, o ka ng mga basher, or ka ng mga butang na nagakritik sa tuwa, kasagaran na sila, ang nag-dominate na sila mga good is envy. Naasay mo ang butang ba na wala sa ilaha. Munang, gusto nila, dapat pareho ta. Dili pwede na ikaw lang malipayon diha. Lami kay mong may day. Angry, dili pwede. Magmay di ka nagnindot, angry yung dili pwede. Goal ko dapat, goal po ka. Anak kasagarang tao. Kay lisod jud bitaw. Bitaw na, no? Lisod idasig ba? Lisod di moong malipay ng uban. Pagkabulo kang miserable ka or goal ka. Pero si Paul lahi. Nagbasa ko kay Paul ba, lahi jud si Paul. Kuyaw kayang kinabuhi. Na siya sa himtang na lisod kay idasig. Siya dapat ang dasigonon. Pero wala ko kabasa sa Bible ay na nagpadala og letter. Ay, na to'y book di ay na tong naghatag sa iya ng mga churches. Munang, I rejoice, nalipay si Paul kay naghatag sila. Asa to na book, kalimot ko. Pero si Paul, balik na sa example ba, si Paul, na siya sa lugar ba na dili, siya dapat ang dasigunon. Lisod idasig. And yet, nabuhat niya na mudasig yapon sa uban. Asa gikan ang kalipay ni Paul? Asa gikan ang kusog niya ba na mudasig sa uban? No? Wala, for sure, wala siyang kahimtang kay prisuhan man siya. Dili man na makadasig ang prisuhan. So for sure, dili niya inspiration ng prisuhan para iyang madasig ang uban na magmalipayon. For sure, dili iyang wala man siya dito, wala man siya. So for sure, dili jud kahimtang niya ang iyang motivation to encourage other people. So asa gikan ang kalipay ni Paul? Asa gikan ang kusog ni Paul ba para madasig niya sa uban? And I believe the source of strength, the source of joy of Paul, nga na kaya niya agdasig pa ng uban na magmalipayon, kaya iyang kalipay wala siyang kahimtang. Wala nagaagad iyang kalipay kung okay ang kahimtang. Wala nagagad iyang kalipay kung dili mao ang sitwasyon. Kaya kasi ang tao, pag okay ang kahimtang, lami kayong pahiyom. Pero pag di mayang kahimtang, di makita ang pahiyom. Ana kasi ang tao. No? Makita ang dyan ba na mula, waadjod, depression ni tawhanan ni kay, waadjod. No, kay, kasi sa to, mag-agad atong kalipay sa atong sitwasyon. But Paul was very different. He's very inspiring kay siya na tao ba? Wala iyang kalipay nag-agad siyang sitwasyon. Bantugra, bisag naa siya sa prisuhan, na kaya po niya dasig ang mga tao sa Philippi. Because, what is the secret of Paul? Asa yang kalipay? In the Lord. Ang kalipay niya, nabutang niya sa Ginoo. Ang tanging makalipay sa iya, ang Ginoo lang. Unang bisag naa siya sa dili maayong sitwasyon, tungod kay naa si Lord siyang kinabuhi, na maoy iyang source iyang kalipay. Naa siya'y kalipay gihapon, na madasig gihapon niyang uban, na magmalipayon. Tungod kay ang iyang kalipay, wala nag-agad siyang kahimtang. Naa sa Ginoo. Ang tanging naa kay Paul that time, ang tanging nabilin sa iya that time, was only the Lord. And yet, he was able to give joy, to encourage other people, because Paul realized, usa ang butang Juday na tinuod na makalipay sa tuwa, ang Ginoo Judi ay. Nabisag wala sa to ang mga butang sa kalibutan, kung naa si Lord, magmalipayon ta. Paul was a perfect example ba na ang iyang kalipay naa kay Lord. No? Nagbasa ko na-meditate ko ba, na ay strong kayo na question na gi-ask Lord sa kuha. Na silang nakutan na sa Lord sa kuha ba, I am at a loss for words. Wala ko yung na-storya, meron akong nahilom. Saan kipangutan ako ni Lord ani na. Gusto mo damayon ani na. Gusto mo inanay kay mo. Silang nag-meditate ko ani ba, ako na-realize ba na ang kalipay ni Paul na kay Lord, kuyawan ni Paul, no? Ang kalipay niya si Lord lang jud ay. You know what? Kanigon ang sunod gipangutan ni Lord sa kuha. Personally, yan na kay nuklog ko ay. Kablo mo sa gipangutan ni Lord sa kuha. Si Paul, ang iyang kalipay si Lord lang. Ana si Lord sa ba? What if kuya ba? What if kuya? Sulayanti ka ba? Ano ba? Kung imong kalipay ba jud si Lord? What if kaya kuya?
mawala tanan sa imuha, si Lord na lang ang mabilin. Makaya ba nimo na magmalipayon gihapon? Kana kay na strong, a very strong question for me that God asked me when I was meditating on the life of Paul. Na-encourage ko na tama din dapat ako kalipay na sa Ginoo di ay. Ipungutan ako kalit sa Ginoo ba? What if kuya, press atong experience ni Job ba? What if moabot ka sa panahon sa mo kinabuhi iba na mawala tanan sa imuha? Ang mabilin sa imuha, si Lord na lang jud. Mawala yung pamilya, simba ko. Naiban, manuktok dayo no? Ay, di may bakal man eh. Wala tay kahoy matuktukan. Ang uban, mangita magkahoy dayon. Kani, what if lang niya? What if lang dyan niya? Mawala tong pamilya tanan. Mawala tong mga higala. Mawala atong balay, atong sakyanan, atong cellphone, atong good health, atong posisyon sa kumpanya, mawala tanan. Negosyo, mawala tanan. Tanan mawala, ang mabilin si Lord na lang. Unsa kaya ang may tabo sa tuwa? Makaya kaya nato na magmalipayon gyapon bisag si Lord na lang mabilin sa tuwa. Kana siya na pangutana na mura jud kog naluya. Ano ko huna pa lang ko ba na, Lord, what if Lord, wala ko nag-aampo ni Lord no, what if ito Lord no? Wala na akong pamilya. Wala ko'y trabaho. Wala ko'y sakyanan, ano gani? Dili maayo akong kahimtang. Na, wala ko'y higala, ako lang isa. Ang nabilin sa kuha si Lord na lang jud. Makaya kaya nako na magmalipayon gyapon. No? Kana jud na pangutana ay nang marag kanang pwede Lord dili na ako tubagon. Kanang I need more time Lord to think about it. Kay marag bisa ako daan kanang marag so daw na si Lord na lang mabilin sa imuha. Kay ani ko nakahimtang ni Paul karon. Si Paul actually this is his situation. Wala ang pamilya sa iyang palibot. Wala siya mahigala, wala siya kwarta sa prisuhan, malamang. No, wala tanan. No, walang kagawasan sa iyaha. Ang tanging nabilin kay Paul, si Lord lang jud. Lord na lang jud. And yet, nakaya gyud po nigdasig yung uban. Kay tungod ang kalipay niya sa Ginoo. Unang si Paul, wala siya labot bisag wala siya kahimtang, wala siya possession, wala siya labot kay wala dito iyang kalipay. Naa kay Lord. Unang bisag unsang mudasmag kay Paul, grabe pagsulay kay Paul. Nakasinati pa na siya, napakan siya bitin, na kuha na siya, na siya story sa Bible na shipwreck pa na siya, kanagong nagsakay na siya barko, niya napadpad siya island, niya pabot dito, kulong siya. Dili tanang panahon, okay ang kahimtang ni Paul, pero abante niya po si Paul. Tingala ka ba, makatanong niya po siya simbahan. Makawali gyapon siya, ano ko na kuyawa ni Puloy. Asa iyang kalipay gikan. Kay kung tanawon nimo iyang kahimtang, wala jud. Walang-wala siya. And yet, he was able to preach the gospel na kaya niya wali tanan. Kaya ang iyang kalipay na kay Lord. Munang gipangutan ako ni Lord, ana ba? Sige daw, Beko, ikaw, pahasod na kay Paul. Or pahasod na kay Job. Kay Job, di ba no, nawala ta na yung anak niya? In an instant, nawala ta ng kahimtang niya, wala yung mga anak ta na. At least, nabilin pa yung asawa. Pero murag po siya gaway asawa, kaya yung asawa ginatamay-tamay man siya. Na siya mahigala tuod nabilin, pero ginatamay-tamay po siya. Kaya mga amigo niya, sure ka, Job, wakay sala. Nakay sala lagi, kay munang silutan ka sa Ginoo, ginaut-ut siya sa mga amigo. So kung ako si Job ato, may pagwala na lang mo. Naatuod mo nagpabilin sa kapro, muramog. May pagwa. Ano yun? Mato kay Job, nawala tanan sa iya. He was alone. Also in his battle in life. Lahi po ito na story kay Job. Gabi po na challenge siya. Pero ato nakita sa end sa story ni Job, tungkol kay nawala iyang devotion kay Lord. Your story mapudbalik ni Lord sa iya tanan. Kaya I believe, kani siya na question, i-throw ni Lord sa ako personally, i-throw po na ko balik sa inyo ha. Wala na ako nag-throw na question because it means that God wants to take away everything that we have right now. Wala nung ko nang hadlok anin, hala, kasi kung buhato na sa Ginoo. Saon na lang kaya? No?
I believe dili po siya nabato sa Ginoo, no? Dili po ta mag-ampo ana, dili po ta mag-hope ana. Kaya naman sa pulong sa Ginoo na Jesus came that we might have life and have it to the full. Diba? So kani mga ato na sinatian karon, appeal ni sa abundant life na nasaad sa Ginoo. Appeal na sa fulfillment ni Lord ba mo nang kanang inatagatan nila panalangin, tuod appeal na sa saad sa Ginoo. So kani ako pangutana today, this is just a hypothetical question ba? Not because God wants to take away, I don't know, wala ka balo sa ibuhaton Lord sa itong kinabuhi na, wata ka balo? Kay we don't know how God operates in our each and every lives. Bro, nagtuko, dili, mampud siguro, kwaon sa ginutanan sa tuwa. Bro, God just told me that question ba? To help me realize ba, unsa ang level sa akong sa akong posisyon ba? Sa akong, na ako in English, ani ako ibuta. Asa na bira? Well, God is, sana lang ako kung meditation na kay, gisulat mo muna ako kung nasabta na ni. Well, God is not asking us this because He is planning to take away everything from us. Okay? Kanina pangutana, dili ningon kay, na plano Ginoo kuwaon ng mabutang sa to, dili pud no, no? But this is to simply help us realize what is really the thing that we cannot live without. Kanina question ba, gipasabot na po ni Lord sa kuha ba? Githrow po ni questioners ni Lord sa kuha, kay gusto ipasabot ni Lord sa kuha ba? Unsa ang level nako? Unsa ang level ni Lord sa akong kinabuhi ba? Na unsa ang kalawom sa ako ang pagtanaw sa Ginoo ba na dili ko mabuhi kung wala siya. Kay kasi mga tao mabuhi bisag walay ginuuhay. Bisag wala ang Ginoo sa picture, kaya nila mabuhi kay feel nila kaya nila kinabuhi wala si Lord. No, what if mawala bitaw tanan sa tuwa na si Lord nilang mabilin? No? Munang kanina question, this is just to help us assess ba usa ang level ni Lord sa akong kinabuhi. Na kanang klaseng level ba na dili ka mabuhi wala si Lord. Pag moabot ta sa punto na murag mulabaw si Lord, labaw sa tumakahimtang today. Meaning we can live for God even if we don't have these things. Na good, no? Kung ana atong level sa atong pagpalagay or sa ato ang connection sa Ginoo ba? Kana na klase connection ang mutabang sa tuwa na bisag unsa pa moabot sa tuwa, kaya po nato magmalipayon. Nakanang mulabaw jud si Lord ba? Na bisag wala imong pamilya, basta naa lang si Lord, okay lang. Bisag wala ko'y trabaho, Lord, basta naa lang ka, okay lang. No? Kay kasagaran sa tuwa, we can't live without these things that we have right now. Muna kung kuwaon ni sa tuwa, di na to ma-imagine. Kay ang atong the real thing, ang tinuod yun natong kayimtang karon, we cannot live without these things. Kasagaran sa tuwa, dili mabuhi, wala ni mga butanga. Wala ni siya. Kung wala ko trabaho, di ko mabuhi iya. Kung wala siya, di ko mabuhi. Kuyaw. Di ba? Kung wala ko cellphone di ko mabuhi iya. Di ko mabuhi. No, kung wala si Lord, okay lang. Kasagaran, bisag wala si Lord, okay lang. Ana siya ang kaimtang. Manang, today ba, gusto na jud ibalik ni Lord ba? Nang tinuod jud ay nakalipay, na gusto siya ipasinati sa tuwa. Ang kalipay nagikan sa iya, ha? Nakanasama kay Paul ba, na bisag wala ang tanan sa iya, ha? Bisag si Lord lang, okay na kaayo. No? Muna nga ni Paul din na rejoice in the Lord. Pag ang kalipay na to na sa Ginoo, naanatanan sa tuwa. God is the source of everything. Amen? Ang blessing na nasa to today, ang source ana si Lord. Ang tinuod lang no, actually, ang tanan na nasa to karon kay Lord yung nagikan tanan. Na kung dapat na ay di mawala sa tuwa si Lord, kay siya ang source. No? Siya ang tighatag. Dili na tungod sa atong abilidad na nangko na ito ng mga butanga. No. Kay kanan abilidad, asa nagikan? Sa imuha din na siya. Kay Lord nagikan. Kanatong ability na natin mga brand, natin ka-bright, gamay, natin diskarte, natin ability, kabulutaani, dili na natural sa tuan na naana sa tuadaan, it is a gift from God. Munang nakaangkon ka ng butanga, yes, ikaw naghago ana, pero kung wala kagitagaan sa Ginoong kusog, abilidad na mabuhat na siya, dili na maabot sa tua.
tanang butang na nasa tuwa si Lord ang tinubdan. Pero kasagaran sa tuwa, ang atoang source, dili sa naghatag, sa gihatag. No? Usang gihatag ni Lord sa tuwa, nanadi atong kalipay, nanadi atong source. Di na mabuhi kung wala ni siya. Kalimutan na ang naghatag naa dito ang tinuod. Naa dito dapat ang atong kalipay. Kaya pag naa dito atong kalipay, walay magkulang sa tuwa naman dito tanan. Kung tahay na ay mga wala sa tuwa. Pero naa mata sa source. We are in the Lord. Kaya ba na, di ba na kaya i-restore ni Lord? Amen? Sa mas gibot niya kay Job, nangawala tanan sa iya. Pero wala ba i-restore ni Lord kay Job? I-restore niya. Ano? Because God is a God of restoration. God is a God of blessing. Nasa yang tanan. Munang kung naaman tayo dapat, dili mawala. Kanang dili ta mabuhi, wala ba? Si Lord Jud. Pero ang sad reality, kasagaran sa tuwa, kaya lang Jud bisag wala si Lord. We can start the day without even praying. Kaya ra, mulakaw si mo balay, walay ampuay. Ako no, before ko mulakaw balay, nemo Jud akong habit na Jud ba na, dugay Jud ko na muhawa sa akong balay mismo. Kay dagag instances ba sa akong pagbiyahe, gani padulong Davao, na ako'y masugatan bangga, ako'y masugatan na nga unsa, na gani. Munang kada makaabot kog Davao, makauli kog balay, dako kay kog pasalamat sa Ginoo na. Kay wala ta, dili matagna ang dalan. Mag-amping kag drive, pero na dili mag-amping og drive. Banggaan ka, na gani. Bisa mag-amping-amping ka diya, pero di mag-amping uban, pwede ka madamay. Ano gini no? Unang kung wala ang grasya sa Ginoo, wala ang kaluoy niya na panalipdan ta. Unang before kung biyahe ala kung ampo pila ka minuto dyan na siya. Usay gini kanang makalimot ko makagawas na ko lawit lang ako mo park sa jud ko, di ko dapat makaabot og highway, why ampo ay. Wow kablo sa dalan ani. Ano gini no? Kay nahimo na kung in my own little way ba, I make it a point na dili ka mabuhi wala ang Ginoo. Kung wala ang Ginoo uban sa ko today, wala lisod ni. Ako lang ni, wa ni lisod ni. Pero ang sad reality kasagaran sa tuwa, walay ginuhay jud. Wala gyud basahig Bible no. No, okay lang jud. Kayo walay basa Bible, okay lang jud na siya, go lang jud. Walay ampo-ampo, go lang ano. Mamuhatas to mga kahimtang, walay ampo anay, walay acknowledge kay Lord. Namo na sa reality sa kasagaran. Kay we are already enjoying. Gina-enjoy na to ang ginahatag ng Lord sa tua. Nakalimutan na sa iya nagi ka ng tanan, ana ganino. Na kung namatay butang na dapat dili ta mabuhi wala si Lord dapat. Now, this is a sad reality, no? So ako ganito say, bitaw Lord, no, na yung mga panahon Lord ba na malimtan jud ta ka. Na primage ko naga praise sa Ginoo. Ana ganino, tabangan ko niya. Unang today, ang gusto i-remind Lord sa tuwa, God wants us to rejoice in Him. Na kung namatay dapat, ikalipay ang Ginoo Jud. Na kung wala siya, dili ta mabuhi. Amen? Muna siya ginaingon ni Lord sa Philippians 4:4, rejoice in the Lord always. And I will say it again, rejoice. Asa ang kalipay? Diha sa Ginoo. Pag nasa Ginoo atong kalipay, wala na joy. Mawala sa tuwa. Wala na yung magkulang sa tuwa. Nala sa tuwa ang tanan because our joy is in the Lord. Amen? Gamay mga pahimang lang today. How can we rejoice always? Okay, quick lang ni siya kaayo. How can we rejoice always? Okay, 5 ka buok ni, pero dali lang mahuman. Ang unang gi-remind sa kuha ni Lord, how to rejoice always. Number 1, be filled with the Spirit. Ang una na itong dapat buhaton para makaya lang ba na hanagong mabuhat na to na magmalipayon sa tanang panahon sa kinabuhi. Ang una during reminder sa kuha, we must be filled with the Spirit. Okay? Nana sa Philippians 4:4 sa itong key verse today, that rejoice in the Lord. Meaning, ang atong kalipay naas sa Ginoo. Okay? A strong and intimate relationship with the Lord will give us joy in all our circumstance because joy is a fruit of the Spirit. Nana sa Galatians 5. And it's not part of our human nature. Ang kalipay di ay, kinagong kalipay sa sulod, wala na siya sa tuah daan.
Okay? Kanang we are an empty, kani ako na-realize ba na kita di ay, as a human, we are an empty vessel only. Empty dyan na vessel. No? Nawala sa tuwa daan ng kalipay. Pero tungod na ang spirit ni Lord sa tuwa, munang or pwede ta magmalipayon, kay tangka na siya, bunga na siya sa spirit na naa sa tuwa. Okay? Nana sa Galatians 5, the fruit of the Spirit, love, joy. Kaduha dyan siya gimension. No? Na ang bunga sa spirito na nasa tuwa, kalipay. Appeal na siya. Okay? Di ba? Composed pa ta of three-part type being, di ba? Body, soul, and spirit. So, ang spirit na gihatag ni Lord sa tuwa, ang bunga na niya, kalipay. Munang, kita mismo, ang atong soul by nature, wala dyan na siya kalipay. Putungod kay na ang spirit ni Lord, munang, malipay ta. Okay? Because joy is a fruit of the spirit. It is not something na nasa tuwadaan. Tungod na siya kay naang Ginoo, na ang spirit ni Lord sa tuwa. Maunang magmalipayon ta because it is the fruit of the spirit. Okay, nakuha na to. Munang kung wala tay intimate na relationship with the Lord Jesus Christ, wala pud ang bunga sa balang espiritu. Na mao ang kalipay. Munang kung na may unang butang na makatabang sa tuwa para magpabilin tang malipayon, kanang naap jud ta sa Ginoo. Bato grapa dasig ni Paul sa Philippians 4:4, rejoice in the Lord. Na kay Lord dapat imong kalipay. Kay pag naa ka sa Ginoo, naa kay Lord, you are intimate with God. Your connection with God is strong. Strong pod ang bunga sa spirito na kalipay. Munang bisag unsang may tabo si mong lawas sa gawas, tungod kay puno kadaan sa kalipay. No, dili magmatter ang nahitabo si mong gawas. Tama ba? Dili magmatter ang may tabo si mong gawas kay tungod ikaw malipayon ka. No, kay ang kalipay di ay, it is something that is from the inside out. Dili na siya from the outside in. It is from the inside out. Kay tanan, pwede makakatawa, pwede makasmile. But not everyone is happy inside. Dali lang kayo mo katawa, dali lang kayo mo smile. Pero dili tanan, malipayon sa sulod. No? Because laughing, smiling, it can be done through our body. Kaya mabuhat sa itong lawas na, pero dili na kaya maligtas sa itong lawas sa itong sulod. No? Munang, ang tanging makahatag o kalipay sa tuwa, kana diyong puno ta sa Spirit ni Lord, kay diha gikan ang kalipay. No? Diha kalipay. Patiala ka ba na bisag, naka sa moments mong kagulanan, naka sa mga sad moments mong life ba, pero you will find strength to remain happy. Ano ganyan, no? Nakanang malipayon ka sa imong sulod ba, dili ka sa gawas lang. Nakanang smile ka sa gawas, ana. Kinakablo ka sa imong sulod, malipayon ka ba? Na mga instances ba na, nakatry po ko na ba na, dili maya kong kahimtang, dili siya okay, ang tinuod. Pero tungod kay, pag nalagay kusog sa sulod ay na, okay gyapon ko, malipayon gyapon ko. Kana siya mo na maliyok sa Ginoo na, di ka makasabot ba, asa ka ng kalipay. And that is in the Lord, that is from the Lord. Bunga na siya pag timos o kanang kusog, ligo na tong connection sa Ginoo ba. When we are filled by the Spirit, puno pod ang bunga sa balang Espiritu sa tuwa na mao ang kalipay. Muna bisag, unsang may tabo si mo sa gawas, problematic man imong gawas, stressful makay na imong kahimtang sa gawas. Pero kung kay puno sa kalipay imong sulod, bunga si imong ligo na connection sa Ginoo, kaya gyapon nimo na magmalipayon. Matingala ka, bisag stress kay ka sa gawas, pero pag ulit sa balay, makasmile gyapon ka, naadyo na nakalipay, ano ganyan, no? Kay tungod puno ka sa balahang Espiritu. Munang para matabangan ta ba na magmalipayon ta kanunay in all circumstances, isa sa sekreto, Jud, kanang ligon na relasyon sa Ginoo, Jud. Kay Lord, Jud. Wala sa tao, wala sa butang ang kalipay. Dili sila all the time makatawag kalipay sa tuwa. No? Doon na yung mga instrument ginagamit sa Lord ng mga tao, butang na makapalipay sa tuwa, pero dili sa tanang panahon, makalipay sila sa tuwa. Kung na may makalipay sa tuwa, permi, ang bunga dyan na sa balang Espiritu, because that is a gift from God. Pag-ligon ta sa Ginoo, puno dyan ta sa kalipay kanunay. Na dili dyan na siya mahilabtan, bisang pag grabe ang pagsulay sa gawas. Okay, tungkol kay puno ka sa kalipay. Munang, ang unang sikreto para magmalipay ito sa kanunay, we must be filled by the Spirit of God.
Ligon na dyan na relasyon sa Ginoo. Pag ana atong kahimtang, we have the joy na dili dyan makawat sa kalibutan. Amen? Number 2, way to rejoice always is that believe in God's promises. Ikaduhang paagi, mutuo ka sa mga saad sa Ginoo. Believing in God's promises. A remedy for a crushed and discouraged spirit is a reminder of His promises. You know what? Ang dali kayo natambal sa discouraged na spirit is a reminder of His promises. Di mo dyan malikayano na madiskurahe no? Dagang mga panahon ba na ma-discourage sa kinabuhi, mag-uulta. Ang tambal na dali, no? Na mawala ang imong pagkadiskurahe, kanang mapahinunduman kabalik sa saad sa Ginoo sa imuha. Amen? The promises of the Lord is so powerful that it can heal a crushed and discouraged spirit. Munang, para magpabilin ta na malipayon, usahay, kailangan lang ta mapahinunduman balik ba sa saad sa Ginoo, ug tuuhan dyan nato ang saad sa Ginoo sa tong kinabuhi para magmalipayon ta balik. Kay bisag dili maayo imong kahimtang, dili ka okay karon, pero tungod kay nakay ginakupta na saad sa Ginoo, pwede ka magmalipayon gyapon. Dako kay tabang pag naatay ginakupta na saad sa Ginoo. No kana gani nga sa Romans 8:28 ba da, in all things it will work for our own good. No, lamya na saad no. Nakanang in all things tanan na siya para sa imong kaayuhan. Munang bisag na maabot na dili all things nga ginon sa Bible. So kung nay maabot na good things para na sa akong kaayuhan. Pag nay maabot na bad things para gyapon na sa akong kaayuhan. And that is a promise of God. Pag naa sa imo na saad, bisag nay maabot na di mayong butang, this is for my own good. So bisag pag unsa ang maabot sa imo na di mayong butang, makaya gyapon nato magmalipayon because we have the promise of God. Munang, isa dyan sa makatabang sa tuwa, pagdaghan tagsaad sa Ginoo, we have every promises of God. We can rejoice always because we are in the Lord. Ang promise, asa na makitaan, diha lang pud sa Ginoo. Kaya ang promise sa tao, dili ta makaasa na, no? Nagliban, magbayalay ko ugma, sis. Magbayalay ko ugma. Murag ang moto niya, ana pud kada adlaw, muna pag kita na mo ugma, bayad ko ugma sis. Ugma na po. Maglibog ka ba? Nay mga kasiyahan, pasang tao mo saad, dili ta sure. No? Dili masaligan usahay ang mga saad sa tao. Pero ang saad sa Ginoo is very sure. Very sure. Ang saad sa Ginoo. Dili na may tabo dayon, kay naman yung mga timeline si Lord. Namo ko na tamang panahon. Na siya tamang timeline ba? Na pag maabot na siya sa timing, panalangin siya. Pero pag maabot siya sa dili timing, dili siya panalangin. Munang, na yung mga ana si Lord ba na dili ta makasabot pa ana. Pero pag ato siyang saligan lang, Jud, bisag dili pa maayo atong kahimtang karon tungod kay naatay saad sa Ginoo, kaya gyapon nato magmalipayon. Amen? Kay ana ang isa sa paagi, we can still rejoice the Lord always if we believe in His promises. Amen? Number 3, dali lang ni siya. Number 3 way para magmalipayon niya punta sa Ginoo. Pray continually. Okay? Pray continually. Nana sa 1 Thessalonians 5:16-17. Anang 5:16, rejoice always. Be joyful always. Ang next verse ana, pray without ceasing. Abi na ko sa una, di na siya connected ko. Di man connected, oy. Magmalipayon niya, moampo. Pero kabalo ko na, ang Bible, dili na siya, Bible is a book of order. Ana na pagka-plaster sa verses, kay maudyo na siya. Okay? Manangan ko na nga, magmalipayon niya, mag-ampo, totally different subject man siya, pero dili di ay. Kay dako di ay kalabutan, ang pag-ampo kanunay, para magmalipayon puta kanunay. Okay? Nga no? Napo na sa Philippians 4:6-7. Okay? Philippians 4:6-7. Sumpay sa nagibasa ganina. Ano dito? Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. And verse 7, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Okay? Nay, doha ka butang ta makita diha. Every time we pray di ay,
duha ka butang ang may tabo sa tuwa every time we pray. Una, atong gina-present atong request sa Ginoo. Ang nagakaitabuan na when we present our request to God, we are turning over or surrendering all our requests to God. Marag ani ba, marag nakay kabug-aton ni, ana. Every time nag-aampo day ka, marag imo nang ginahatag sa Ginoo. So asa na ang kabug-aton karon? Napabasa mo ha? Wala na. That's prayer. Ana din ang prayer day. Every time you present your request to God, you are like giving God all your concerns. Ang kasarang sa tuwa magod, kung kaya wala talaga ampo, naa sa tuwang burden tanan. Manatiyala ka, bugat mo kinabuhi. Ikaw man nagpasan tanan. Diba? Muna bugat. Bugat patadaan, nagpasan patag bugat. Wala na. Ihatag pala sa Ginoo. Oh, every time we pray, pang-ampo data, ato nang, murag ato ginahatag sa Ginoo tanan ba? No naman sa Bible do, di ba? By prayer petition, we present our request to God. So pag nag-aampo data, wala dito nag-aampo-ampo lang, na storya lang. In the Spirit, we are turning over all our concerns to God. Nya, ana lang ba ang nagakitabo? Dili. Aside sa mawala ang kabukaton sa imuha, o sa inyo sa verse 7, and the peace of God which transcends all understanding will guard your heart. Aside sa mawala ang makabukaton sa imong kasing-kasing, naihatag si Lord sa imuha. Unsa? Kalinaw sa kasing-kasing. Munang, naay assurance ba? Ang ihatag sa inyo sa tuwa, dili answer. Ano ko realize ba? Ihatag ni Lord sa tuwa, dili answer dayon, but peace from Him. Unsa kalian sa peace? Kaya namoy uba na pamag-ampo, dapat naitubag dayon. Ano? Pero kasagaran, dili ampo una ginahatag, dili tubag ang ginahatag sa Ginoo dayon. Kalinaw. Usa klaseng kalinaw ni a peace that transcends all understanding, no? Which will guard your heart and your mind. Nabisag wala pa ang katubagan, tungod kay na ang kalinaw sa Ginoo, na ang assurance na si Lord na jud bahala ani. Pag nakayampo sa Ginoo di ay, pag imo na mahatag sa Ginoo, ang ipuli sa Ginoo sa imo kalinaw. Kanang pagbati ba na kanagong murag nagaingon si Lord sa tuwa ba, ako na'y bahala ani. Gihatag naman nimo sa kuha, ako na'y bahala ani. Kanang klase na feeling na imong mabati, kanang ihatag sa Ginoo sa tuwa. Muna pag natin pag-ampo sa iya, mahatag lang natanan sa iya, taga-ata sa Ginoo kalinaw. Og sweet kay na message from the Lord, I will take care of this. I will handle this one. Na kay pag-ampo, Lord, gusto ko maayo, gusto ko trabaho, Lord, ihatag ko na sa Ginoo be. Na inang ka sa Ginoo, I will take care of this. Kunay bahala ani. Kasi may tabo sa tuwa na inang tanan na ikaw na'y bahala. Diba? Wala na kabalaka, wala na kagulana, di na ka mag-uol, di na ka mabalaka kay si Lord na good bahala. Amen? Usay dili tubag din ihatag sa Ginoo, kalinaw sa an assurance na ang imong pag-ampo nagihatag sa iya ha, siya na'y bahala ana. Tubagon dyan na sa Ginoo. Walay pag-ampo na dili tubagon si Lord. Pero dili diha dayon mo nang mintas wala pa ang tubag sa Ginoo, ang ihatag niya sa tuwa, peace of mind, peace from God. Na kanang bisag, dili pa maoy mo makita, di man ni mao akong iampo, Lord. Pero tungod kay na ang kalinaw sa Ginoo, silang, gitugyan na ako ni sa Ginoo, naadyo'y buhaton sa Lord ani. Naay kalinaw sa mo kasing-kasing ba? Bisag dili maupay mo makita, tungod kay naay kalinaw sa Ginoo. Murag itubag na pag-ampo ni mo. Wala, pagod. Ano, gano'n? Nakanamo ni mong habit sa balay. Nang mga pag-ampo na, wala man dyan itubag sa Ginoo, pero tungod kay naay kalinaw sa Ginoo. Nang amos turahan na, murag itubag na sa Ginoo. Example na may mga project, no? Nagaplano may na-asif na may kwarta. Wala pa gunay kwarta. Wala pa gunay kwarta, ana. Pagtuo pala natanan, pero tungod kay amo namang giisa sa Ginoo. Kablumin si Lord na bahala ato mo nang bisag wa pa jud ang tubag sa Ginoo tungod kay na ang kalinaw ni Lord. Bisag wala pa ang kwarta, wala pa ang tubag, malipayon gyapon mi na nagahulat sa tubag sa Ginoo. Because we have the peace of God. Ana di ang benepisyo pag nagaampo ta, no? Naa di ay bayluhanan na itabuon na in the Spirit, na wala ay mong kabug-aton na pulihan ka og kalinaw. No? Mao nang pag nang kalinaw sa tuwa, na po nang kalipay eventually. Matingala ka na bisag
wala pa jud, malipayon ka. Happy mo kinabuhi na ang kalinaw sa Ginoo. Ana din na siya. Ana din epekto pag nagaampo ta. Matuga ang 1 Thessalonians 5:16-17. Gisunod yun na niya. Rejoice in the Lord always. Pray continually. Kaya para magmalipayon ka kanunay, ampo lang jud kanunay. Ana lang na siya. Amen? Muna ikatulong sikreto para magmalipayon ta kanunay, ampo lang jud kanunay. Amen ba? Okay? Ayun lang tigkaon magampo. Ayun lang tigkaon. Bisag ka ng anywhere. Ang prayer is, you can do it anytime, anywhere. Dili ka kinahanglan naka sa simbahan para makaampo ka. Bisag na lang kasi mong balay. You can pray anytime. You can always talk to God. Pag nakay burden na mabati karon, ayaw, pasana, kanunay, kabugat, yatag sa Ginoo, ampo, Lord. Narapo kay burden, Lord. Imo hanapod ni. Dili dyan na mabugatan si Lord. Bisang pag libo-libo ka burden na ito ihatag sa iya, di dyan na mabugatan si Lord. Anak, kagamahanan na itong Ginoo. Amen? So, sa paglibo na yung concern niya, ihatag na tanan sa Ginoo, si Lord na bahala na. You can do it through prayer. Amen? Munang, para malipayon ta kanunay, ampo lang jud. Amen? Okay? Because that is our assurance that God will take care of it. Number 4, ikaduhang paagi para magmalipayon ta kanunay. Number 4, positive confession. Dako kayong tabang ang positive na confession para magmalipayon ta kanunay. Nana sa 1 Thessalonians 5:18. Sumpay sa mga gibasa ganina. Rejoice evermore, pray without ceasing, in everything give thanks, and every day. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Nadya sa verse, nagidasig ta, magpasalamat lang jud kanunay in all circumstance. So sa ito makita diha, positive confession. Positive disposition through giving thanks. Na bisag unsa man ang yun sa Bible, in all circumstance. Bisag unsa yang kahimtang, malipayon siya, nagapasalamat siya sa Ginoo. Dako din nagtabang di ay pag positive atong confession, kinagong ato yung ginaingon o sa atong ginatuuhan, kay giving thanks and positive confession is a great help to stir up our faith. Pag may matong habit ang positive confession di ay, it is a great help to stir up our faith. Na maugmad balik atong pagtuo ba na mapukaw balik ang mga butang na ginatuuhan nato. No? Kaya ana pang Bible, faith cometh by hearing and hearing the word of God. Usay mo mawala ang atong ginatuuhan pag di nato madunggan. Munang pag-pray na nato madunggan atong ginatuuhan, pray may ma-stir up atong faith. Munang bisag unsa ang kahimtang nimo, pwede ka magmalipayon kay ang pagtuo nimo buhi. Buhi imo pagtuo ba na naadyoy ginabuhat ang Ginoo. Munang kami sa balay habit yun na muna. Munang bisag wala pa ring ang kwarta lagi, murag na ang kwarta. Bisag wala pa ang blessing, wala pa ang answer prayer, murag na answer prayer kunuhay. No, by faith. Dili kunuhay, by faith. Because that's how we do it. We confess everything that we believe for. Tanang ginatuuhan na mo, kina-confess na mo na. Because it helps us. Kami ang una makabenepisyo. Kita ang una makabenepisyo pag nasa tuwang positive confession. We are helping ourselves and our faith to always be alive. Pag buhi premia itong pagtuo, bisag unsa pa na imong kahimtang, tungod kay buhi imong pagtuo, kaya kay nato magmalipayon. Amen? Una ikaapat na paagi para magmalipayon kanunay, positive confession jud. Confess primi ang ginatuuhan nimo. Nanapoy verse sa Bible, the Lord will do the very things He hear us say. Masamot buhaton na sa Ginoo kay tungod madunggan niya pirmi sa tuwa. Okay? Unang zina jud, declare lang jud kanunay, ana. Makaatuloy kog Japan next year, Lord. Ano no? Mga confession ba? Lord, next year, Lord, dato na jud ko. Amen. Ano, bisag, ano ba good? Or ugma dayon, Lord. Ay lang ani ugma dayon, Lord. Ano no? Wala may mali ana. Ma-stir up no nimong faith. Amen? Share mong faith na mabuhi pirmi imong ginatuuhan. Amen? So that is number 4, positive confession. Last but not the least, mag-add na ko ani. Number 5, way para magmalipayon ta kanunay is positive thinking. Positive thinking. Kaya na sa Philippians 4:8, same verse na itong gibasa ganina. Whatever is true, finally, brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely,
whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about those things. Okay? Ang gusto Lord na buhaton nato, kung naman tayo dapat tunaw sa kanunay, positive na mga butang. Kung naay negative, kung na kayo makita na negative, dito ka sa positive. Ano no? Ay mo kayemtang ipit man. Dito ka sa kanimag okay ni ano. Kay makapili magudtao sa atong unahon-naon, we can choose what to think. Muna ang gusto ni Lord na atong unahon-naon, instead of thinking the negative side, why not think on the things that are admirable, things that are good, things that are true, things that are things that are pure, things that are right, things that are lovely. Kung naman tayo dapat hunahuna, naman tayo dapat diha lang dyan ta ang atong hunahuna, atong utok on the things that are positive, good. Pag nato kinabuhi, we are filled with positive thoughts. Malikay ta sa di maayong huna-huna na makawala sa tong kalipay. Okay? We can think positive thoughts. We can remember the wonderful testimonies of other people. We can remember our answered prayers. Ano gano? Kung wala pa na akong answered prayer karon, asa to mga, kung kita wala pa mong answered prayer today ko, Lord, asa to mga butang, Lord, nagitubag nimo sa una? Ay, Lord, gitubag nimo to akong kuan sa una, ani. Tubagon dyan nimo, Lord. Ano gini, no? Na yung mga ana na, or pwede po, kinang, hala, testimony nila, ani. May tabo po na sa kuha. May tabo po na sa kuha. Ano gini, no? Na kay mga butang ba na imo ginakugutan o positive na energy ba? Para mo na positibo po. Or, remembering what remains rather than thinking what was lost. Ano? Instead na mag-uol ka sa mga nawala sa imo, ikalipay ni mo sa nabilin. Mumaling nabilin pa karon. O sige, ikalipay na ako ni. Ay importante na nabilin. Ano? Mga klase ko na ba? Anything na pwede na tubuhaton ba para atong mind is positive, let's do it. Kaya dako siya tabang na ang atong kahimtang, atong kasing-kasing, malipayon po. Amen? And, above all else, kung namatay, pinaka-positibo na dapat hinumduman is our Lord. Remember our God always, who is always with us and He will never leave us nor forsake us. Kung na may butang na dapat imawala sa tuwa, ug ato pirmi hinumduman, ug ato pamalandungan, ang Ginoo mismo, ug ang kaayo niya sa tong kinabuhi. Amen ba? So, those are few na mga pagdasig lang, no, na hopefully makatabang sa tuwa, how to rejoice in the Lord always. Kaya ang gusto ni Lord na ipainumdum sa tuwa today, gusto niya, malipayon jud ta sa Kristohanon. Amen? Pero kabalo si Lord na dili sa tanang panahon, malipayon ta. Kaya namin makahimtang na usahay mo ay hinungdan ba na mag-uulta, maghilakpod ta. Because that is also written in the Bible. There's a time for everything. A time to mourn, a time to weep, a time to rejoice, a time to be happy, a time to celebrate. Naanatanan sa Bible. So panat sa panahon na guulta, dili nun na siya mali, dili nun na sala, pag na mga times ba na sad kay ko karon kaya guul ko karon, dili man nun na siya mali. Because that is our life. That is life. No? Kay na time sa tanang butang. Pero pisag sa panahon na mag-uulta, kaya kaya po nato buhaton na magpabilin na malipayon diha sa Ginoo. Kay dili pwede guulta kanunay. Mawala na ta sa atong pag-abante diha sa Ginoo. Na gusto ni Lord natong buhaton, na may mga moments sa atong life na mag-uulta, masad ta, ma-discourage ta, nata sa mga valley moments sa atong life. Walay problema na, kay muagi ta na tanan. Usay, kinahanglan po na siya para sa atong story, sa atong testimony. Sama si-share ni Ma'am Beth last Sunday, ni Pastor Ding, di ba? Ang buhay na walang kwento, walang kwenta, di ba? Usay, appeal ng mga valley moments ba, mga crying moments nato, sa testimonies nato. Unang, ang importante na dyan natong buhaton, dili ta magpabilin diha, mubangon dyan ta. Nga atong pilion na, magmalipayon. Nga, katong lima ako gi-share this morning, those are mga paagi, no? Para magmalipayon ta. No, sa itong una gani, be filled with the Spirit. Ikaduha, believing in God's promises, praying continually, positive confession, positive thinking. No, kana atong baton lang para atong maangat itong kaugalingon ba na magpabilin tang malipayon. Kanang wala ka nagasmile sa gawas lang ba?
No? Gusto mo, ana, na dili pinugos imong smile? Kapoy ka ng pinugos na smile ay. Kapoy kayo. Kapoy ka ng pikeo na imong smile. Kung today, dili ta mag-pray o kusog para makasmile gyapon ka. Kapoy ng pugson ang smile. Because smile will come out naturally when you are really joyful on the inside. Kung natay ampo today, dili nang, Lord, ay ko kusog, Lord, na makasmile gyapon ko. No, let's pray today na, Lord, tagay ko kanang kusog, Lord, that I can be joyful on the inside. Nasa sulod nimo, malipayan juga. It will just flow outside. Matiyala ka na ang ubang tao magtanaw sa imo, mura juga, walay problema. Kung napari siya pagsulay, Ramalig walay pagsulay sa kinabuhi ni tawahanan ni. Kay pag makita ay ngisi siya kanunay. Dili maklaro na ginasulayan di ay. Dili natakot kay pinugos na siya because he or she has the joy of the Lord inside his heart. Kung natay ampo today, tabangan, Lord, tabangi ko, Lord, na akong kinabuhi would be a life filled with joy. Amen? Nabisag, unsa may tabos akong kinabuhi, Lord, makayagya po nako na magmalipayon. Asa akong kalipay, Lord, dili sa mga butang, kundi sa imuha lang. Amen? Kisay gusto di ka mutagan na magmalipayon siya, say amen. Inay mong katapad. Happy ka? Happy ka? Okay. Sige lang. Kung di matatinod na malipayon today, usaw to himtang today, this is the right time for us to surrender everything we have to the Lord today. Gusto ni Lord na tanang PCCians, every time we see each other and we are smiling towards each other, we are not wearing a smile that is forced. Gusto ni Lord ba na pag magsugatan dili nang pinugos imong mahatag sa imong higala. Gusto ni Lord ba na maabot ka sa level sa imong kinabuhi na kada magsugat mo sa imong higala ay imong mahatag na pahiyom sa iya, tinuod jud ni na pahiyom. Dili okay akong kahimtang, dili jud ko na wala ko sa lugar na malipayon ko, pero tungod kay naang kalipay ni Lord sa akong sulod. Kaya nang mapakita sa imo ang tinuod na pahiyom. Gusto mo, ana? No, na magsugat tayo mo sa mga kauban, naglipay jud ko, ana. Pero wala good ang, di good okay akong kahimtang, pero lipay jud ko. Dili ni fake. Tungod kay naang kalipay ni Lord sa tuwa. Kanata i-pray. Lamian na kinabuhi, no? Nakanabi sa, unsa pa may tabo sa imo sa gawas, smile gyapon ka, you can still smile. And kaya pa ako gonna pray, Lord, I also want that kind of life. Na lipay lang jud, no? Bawal ang sad, happy lang jud, no? Nakana ang gusto ni Lord pud sa tuwang tanan. Malipayon ta kanunay, no? Makaya na to na magmalipayon gihapon magkinaunsa man. Amen ba? Sige, manindog tanan kayo mo taga, unya, ampo nato ni. Sige. I don't know sa itong mga kondisyon sa itong kasing-kasing today, kisabot jud ang tinuod na malipayon or not, but it will not matter today. Okay, ang nasa kasing-kasing sa Ginoo karabutaga, gusto niya na kita tanan will be really joyful on the inside. Amen? Na this time, kung kita'y dili man ka malipayon sa mong sulod, na may mga butang na naghasol sa tuwa, ayog sugot na mulit na lang ka bit-bit kaya po ni mo na, because we have the opportunity today to turn it over to God. Amen? Ihatag sa Ginoo na tanan, padili na bugat. And let's allow the Lord to give us the peace today and will restore us our joy. Amen? Sige?